Magandang umaga. Pakibukas muna ng mga camera nyo. Sandali lang. Hindi naman ito magtatagal. I-confirm muna natin kung kayo nga ba yung nasa likod ng mga kausap natin ngayon. Rinig ako, rinig. Naririnig ako. Galing. Okay. Yes, sir. Tapos, pakibukas rin ng mga ano nyo. Ay, ano pala. Pakikomento ng buong pangalan. Komento ang buong pangalan bilang pagtala sa pagdalo sa klaseng ito. Tapos, buksan muna ng sandali ang mga camera. Tapos, sasabihin ko lang mamaya kung kailan nyo isasara. Buksan muna yan. Yung iba, bakit isa lang yung nakikita natin? Ay, sir, tumungkol ba akong kamera? Yung iba, Sira po yung kamera ko, sir. totoo yan. Baka masira talaga yan. Function, admit. Sir. Sino pa rito? Di ma-on, sir. Alisa Lopez, Peñaranda, Parungaw, Baklayon. Buksan muna ng sandali. Sino pa yun dito? Annalyn. So, lalo-lalo na yung naka-wifi dyan. Muro, Baklayon, Olbidiencia. Ayun. Yung Antonio function, nandito ka? Ayun. I-maintain nyo muna yan. Monteliano. Counting twice. Ayun. Lopez, i-maintain muna yan. Parungaw, Baklayon. Muro. Ayun. Buntuyan. Okay. 4, 8, 12, 16. Okay. Wave nga kayo. Baka recorded yan. Wave nga, wave. Wave. Oh, hindi nakikinig sa function. Ayun. Okay, we're clear. You can now turn off your cameras. Thank you so much for your participation. Okay. Oh, tama na, Suralta. Parang naglalag ka. Delay ka. Ayun nga. Magandang umaga sa lahat. Pwede na i-off, sir. Oo nga. Kaya nga sinabi mo kanina, i-off nyo na. Kasi na-confirm na natin na kayo nga yan. So, maraming salamat. Malino yung aking boses na naririnig dyan. Yes, sir. Magaling. Tapos, kita yung pinipresenta natin ngayon? Yes, sir. Magaling. So, ayun. Magandang umaga sa lahat. Uy, magandang umaga. Morning, sir. Morning, sir. Ano bang masama yung gising nyo? Gusto nyo pasamain na natin? Ayun. Sige. Nung nakaraan ay ano pa yung natatandaan nyo sa ating napag-usapan patungkol sa sa demand, sa presyo at sa supply. Napag-usapan natin na kapag mababa ang presyo, tataas ang demand. Magaling. Ngayon, kapag tumaas ang presyo, bababa ang demand. Kasi ginagamit po natin ang tinatawag nating Law of demand. okay, law of demand na sumusunod naman sa tinatawag nating consumer's perspective, na kung saan lahat ng desisyon ng isang consumer ay pumapabor sa kanya. Kaya nga nakikita natin na kapag bumaba yung presyo, gumagawan agad ng desisyon yung mga consumer batay sa kanyang sitwasyon na nakapapabor sa atin na mga consumers. Kaya nga kapag mura, dadamihan natin, ibig sabihin tataas yung demand. Kapag pansin po natin na mataas yung presyo, bababa ang
bilang ng ating demand. Magaling. Bilang o quantity ang sinasabi po natin dito. Ngayon, kasunod naman ay mapapansin natin ay kapag bumaba ang presyo, if we are following the businessman's perspective, ano mangyari sa supply kapag mababa ang price? Down. Down. Very good. Kaya nga sumusunod tayo sa batas ng supply o law of supply. Because law of supply is strictly following the businessman's perspective or the businessman's mindset na kung saan lahat ng desisyon na bumabatay sa law of supply ay pumapabor sa ating mga negosyante. Kaya nga, mapapansin natin at mapapansin ng mga negosyante kapag mababa ang presyo, bababaan din nila ang kanilang bilang o quantity ng isusupply sa market. Kasi, ang presyo ay mura. Okay. Confirm po, confirm. Tama po ba tayo? Ano yun? Tama tayo? Okay. So, ngayon, also following the businessman's perspective, pansin po natin kapag umakyat ang presyo, ang gagawin ng negosyante, iaakyat din ang isusupply na produkto. Kasi, opportunity na po ito ng negosyante na mapapansin niya, tumaas na yung presyo, ibig sabihin, dadamihan ko kasi mahal. Tapos, kapag naubos ang kanyang binibenta, ay ibig sabihin, ay mas malaki ang kanyang kikitain. Kung ikukumpara natin dito sa kabila na mababa ang presyo. Okay. Magaling. Yun, kahapon ay napag-usapan natin at nagbigay po tayo ng mga halimbawa ng ating consumer's perspective following what law? The law of demand. Tandaan po yan ha. So, hindi lang ito importante sa ating paksa na economics. Importante rin po ang prinsipyong ito sa ating personal at tunay na buhay. So, hindi po ito biro o basta-basta lamang. Sinusunod po natin ang ating consumer's perspective kasi tayo ay isa ring consumer, kumbaga. Makikita po natin yan. Bakit natin dapat sundin ang ating consumer's perspective? We need to use law of demand because we have this Budget constraint. magaling kasi limitado ang ating pera. Kaya nga, dapat maging wais at maging matalino tayo bilang isang consumer. Nakuha po ba natin? Magaling. Ayan, mapapansin nyo, di ba? Nung umakyat yung presyo, bumaba din ang bilang ng t-shirt na kayang bilhin, di ba? Mula sa dalawa, dati kasi 500 pesos pa lang yan, tapos naging 600. Kaya nga, bumaba ang demand. Ang kaya mo na lang bilhin ay iisang t-shirt na lang. Kasi nga, mayroon tayong budget constraint na 1,000. Ay, so, hindi ibig sabihin na lahat ng tao ay mayroong budget constraint na 1,000. Iba-iba ang kanilang kwalifikasyon o kung ano yung kanyang budget constraint batay sa kanyang kita. So, hindi lahat ng tao ay natitirang pera ay 1,000 lang. Halimbawa lang po natin ito for the sake of our discussion. Ngayon, mapapansin natin kapag bumaba ang presyo from 600 naging 180 pesos na lang. 'Di ba? Napansin niyo umakyat yung demand mula sa isang t-shirt na kayang bilhin. Ilang t-shirt ang kaya mong bilhin kung ang pera mo ay 1,000 at ang presyo dati ay 600. Kaya nga ang demand dati ay iisang piraso. Pero ang nangyari, bumaba yung presyo, naging 180. Ilan ang mabibili mo? Kung 1,000 ang pera natin, 5 piraso. Kaya nga, ang nangyari, the demand increases. The demand goes up because the price goes down. Wala po ba kayong katanungan tungkol dito? And so far. Okay. So, sabi ni Alvin Jensen, wala daw siyang nakikita. Yung iba, mayroon ba nakikita na presentasyon? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, Alvin Jensen, pwede kang umalis, tapos bumalik ka lang ulit. Ano lang yan, sa data lang siguro yan. O sa device mo mismo. Baka nag-glitch o nagbabug ka dyan. Or i-refresh mo lang yan, tapos i-clear mo yung,
i-reset mo na lang, i-reset mo na rin yung cellphone mo tapos itapon mo. Biro lang. Okay, umalis ka tapos bumalik ka lang. Okay. Sana all bumabalik. Ngayon, pag-usapan naman po natin. Sigurado kayo wala na kayong tanong dito sa consumer's perspective? Malinaw po yung pagpapaliwanag natin dito? Opo. Okay. Pakikomento nga kung napapansin nyo ito sa actual na ekonomiya natin sa labas, kung mapapansin nyo sa tunay na buhay. Hello, napansin nyo ba sa personal na o sa tunay na pangyayari? Yes, sir. Yes. Yung iba hindi masyado kasi di kayo sabi ni Lloyd di masyado kasi wala naman kayong ibang iniisip, ang nag-iisip lang kasi nito yung mga nanay nyo, mga tatay nyo kasi sila yung mahawak ng pera at naghahanap ng pera at nagbabudget ng pera. So ganun siguro. Kasi ang iniisip nyo lang yung ito, yung pag-aaral nyo muna, yung mga ganung bagay. Yeah. Pero dapat maalam din kayo tungkol sa pagbabudget ng pera ng mga magulang nyo. Kasi baka hindi nyo alam, may problema na palang pinansyal na kinakaharap ang mga magulang natin pero hindi lang natin batid o nararamdaman kasi hindi natin masyadong iniisip. Kaya nga, dapat makibagay sa mundo ng pananalapi ng ating pamilya. Mahalaga po yan para maintindihan po natin. Upang, anong dahilan? Para hindi basta-basta hingi ng hingi sa magulang. Nakuha po ba yung ibig nating ipahiwatig sa inyo? Yes, sir. Yes, sir. So, tingnan yung mga mukha ng mga magulang natin, di ba? Nai-stress na yan kasi nahihirapan na silang maghanap ng pangtustos sa buong pamilya. Okay. Kaya nga, para mapawi ang paghihirap ng ating mga magulang, ano yung mas magandang gawin natin? I-komento nga o sabihin sa mic. Ano yung pwede natin gawin sa ating mga magulang bilang pampawi ng kanilang paghihirap at problema na rin? Magtabang sa mga buhaton sa balay. Tutulong. Okay. Magaling, di ba? Yung mga simpleng gawain sa bahay. Pero alam nyo, mas maganda sa lahat. Simpleng yakap lang mula sa inyo ay masaya na yung mga magulang yun tungkol dyan. Di ba? Ihahag nyo lang ng kaunti. Tapos halikan nyo lang sa pisngi. Tapos halikan nyo sa noo o yayakapin nyo. Yun ang pinaka-the best sa lahat. Okay. Kasi kung maghuhugas ka lang ng plato, iisipin ng nanay nyo, baka may hihingin to. Okay. Wag na anak, ako na lang, baka may hingin ka. Ganun. So, ang pinaka-powerful sa lahat ay yung the power of hug. Okay. So, kaya nga kapag meron kayong oras ngayong araw na to, yakapin nyo yung mga nanay, tatay nyo, pamilya nyo, nagpapaaral sa inyo. Bilang pagmamahal, papapakita rin ng pagmamahal. Nakuha po ba natin? Opo. Kaya nyo bang gawin yun? Okay. Gawin nyo yun, ha? Okay. Ngayon, kung meron tayong tinatawag na consumer's perspective, may tinatawag din tayo. Ano yung isa? Kung matatandaan nyo? Ano yun? Consumer's perspective, yung isa. Businessman perspective. Businessman perspective. Magaling. Businessman's perspective. Na kung saan ang desisyon ay nakabatay o pumapabor sa Businessman. magaling mga negosyante pa rin. Yun ang napakahalaga sa lahat. Yun, tingnan po natin to ha. So, halimbawa. Okay. Halimbawa, anong produktong maganda? Okay, itong halimbawa natin. Bilang isang negosyante, nagninegosyo tayo ng bigas. Ito, napaka-importante na itong usapin na ito ngayon. Bigas po ang ating pag-uusapan. Following the businessman's perspective, following the law of supply. Paano natin i-apply ang prinsipyo ng isang negosyante na sumusunod tayo sa law of supply pagdating sa negosyong pagbebenta o pagsusupply ng bigas. Tingnan po natin. Yung napansin po natin ay ang presyo ay umakyat mula sa 30 pesos bawat
kilo ay naging 60 pesos bawat kilo. So, ilang porsyento ang inakyat? How many percent? 50. Okay, 50% po iyan. Ayun, tingnan po natin. Ibig sabihin, the price increases 50% from 30 pesos turn into 60 pesos. Now, following the businessman's perspective, what will happen to our supply? Pag mo... Daghan mo taas. Very good, very good. Okay, tama kayong lahat. Ibig sabihin, aakyat ang ating isusupply. Ibig sabihin, dadamihan natin. Kasi, tingnan nyo, umakyat ang presyo. Ibig sabihin, nagmahal. Ibig sabihin, bawat kilo, malaki ang ating kikitain. Ayan. Bakit umakyat yung presyo? Siguro, tumaas yung demand. Maraming tao naghahanap ng bigas. Kaya nga ang magiging response ng presyo ng bigas ay aakyat siya kasi kakaunti lang. At magiging opportunity rin ito ng mga negosyante na mag-supply ng marami kasi tumaas yung presyo. Nakuha po ba natin? Yes. Mhm. So, ipagpalagay na lang po natin for the sake of this Yes, discussion. sir. Dati, nung 30 pesos pa lang yung presyo, mura pa lang yung presyo, dati, ang sa negosyong bigasan mo, ang binebenta mo lang, ang sinusupply mo lang, dati ay 100 sack of rice. So, ibig sabihin, kung meron kang kung 30 pesos bawat kilo, tapos mayroon kang 100 sako ng bigas, so ilan lahat kung mabebenta mo, ilan yung kikitain mo? I-compute nyo nga. Mga ilan? Okay, isip-isip. Napakasimple lang oh. Kung meron kang 100 bigas, 100 sako pala, sako. Tapos bawat kilo mayroong 30 pesos. Ngayon, ilan? Ilan yung kikitain natin? 3,000. Ang liit naman ng 3,000. 6,000 din. Ang liit. Higher. Ilang sako bang meron tayo sa halimbawa? 100. And then, Okay. Ngayon, sa bawat sako, ilang kilo ba mayroon? isang kilo. Sa isang sako, 1 kilo lang. Ang gaan naman. Tanungin niyo yung nanay niyo. 1,000, sir? Grabe namang yung 1,000, di na yung mabubuhat. Tanungin niyo yung nanay niyo. Kung bibili ka ng 1 kilo ng bigas, ilang kilo ba sa isang sako? Yung malaking sako. 50. Ayun, magaling. So, 50 kilo. So, kung bawat sako merong 50 kilo, tapos bawat kilo ay 30 pesos, ilan yung profit natin kung mabebenta lahat? Sige. Ilan? Ilan to ang isang kilo, sir? Ito, regular price dati is, the old price is 30 pesos. Tapos mayroon tayong binenta dating at 100 sacks. 100, 100 sako. So, kung bawat sako mayroong 50 kilo at bawat kilo ay kikita ka ng 30 pesos. Ngayon, ilan ang total na kikitain mo, ipa-profit natin? 1,500. Very good. Okay, salamat. So, kikita tayo ng 1,500 pesos. So, ikumpara natin. 'Di ba? Ikumpara natin na ngayon na umakyat yung presyo, naging 60 pesos mula sa 30 pesos. Siyempre, ikaw bilang negosyante, 100 sako pa rin ba ng bigas ang ibebenta mo? Hindi na, 'di ba? Anong gagawin mo? Dadamihan mo. Correct?
Yes. So, aakyat ka ngayon. So, hindi, dahil nga napansin mo bilang isang negosyante, naging 60 ang presyo. Dadamihan mo ang susupply. Ibig sabihin, dodoblehin mo. Halimbawa lang, 200 sacks na ang binenta mo. Kasi nakita mo na naging 60 pesos yung presyo. At tatangkilikin pa rin yan ng mga mamimili dahil wala na silang ibang choice. Kakaunti lang kasi ang supply ng bigas. Kaya nga kahit anong presyo mang nariyan, basta nakakain at kayang bilhin kahit papano, bibilhin pa rin nila yan. Nakuha po ba natin? Opo. So ngayon, ilan yung magiging profit natin? $300,000, sir. Sakto ba? Ang mura. Bakit Or nag 30,000. Ang Liit. ay, dili siguro. Ay, di. tingnan nyo ilan yung presyo? Oh, 'di ba nagbago yung presyo? Ibig sabihin, binago rin natin yung ating isinupply. Ganun, the same principle pa rin nung 30 pesos pa yung presyo ng bigas. 'Di ba? Dati 30 pesos pa lang yung presyo ng bawat kilo ng bigas, ay 100 sako yung isinupply mo, binenta mo. Tapos naubos na lahat. So 150 pesos. 150,000 pesos yung kinita mo. Eh ngayon, napansin mo na naging 60 pesos yung kilo ng bigas. Ngayon, ang isinupply mo ay 200 sacks. 200 sako ng bigas. So, ngayon, ilan yung ipa-profit natin yun? Ilan yung kikitain? 100,000, sir. Ulit, okay. 100,000. Pakiulit nga, di ko masyadong maintindihan. 200,000. Bakit naging 300,000? Na-stock kayo sa 30 pesos. Magiging 600. 600,000 pesos. Kasi nga, di ba, umakyat, naging 200 sack. oh, ang pinaka-importante sa lahat, naging 60 pesos yung presyo. Pesos. Okay? So, di ba, malaki yung gap. Malaki, malawak. Yes, sir. Ngayon, tatanungin ko kayo, bilang isang negosyante, businessman's mindset, use your businessman mindset. Anong gusto niyo na profit o kita? 600,000 o 150,000? 'Di ba? Gusto niyo ay itong mas malaki, 'di ba? Okay? So, why as a businessman, why you settle to a lesser profit than the higher profit? Dito tayo sa mas malaki. 'Di ba? 'Di ba gusto natin ng mas malaki? Tama ba? Yes, sir. Yung talagang malaki ang gusto natin. Kasi kapag malaki, mas masaya. Bakit tayo? Kasi mas malaki yung ating kikitain, 'di ba? Sabihin natin ano ka? 100 sacks pa rin yung binenta mo. Hindi nagbago yung bilang ng isinupply mo. Tapos naging 60 yung presyo, lumaki yung presyo. Ilan yung kikitain mo pa rin? 3,000. 300,000. Diba? If you still supply a 100 sacks, even the price is increased into 60 pesos. So, ilan yung profit natin? Magiging 300. Diba? So, malaki pa rin. Pero, bilang isang negosyante, kung matalino kang negosyante, opportunity mo na to. Dapat, wais ka. So, lalakihan mo. Dadamihan mo ang isusupply mo. Depende sa capital mo. Kung ang kinaya ng capital mo ay 200 sacks lang, ayun lang. Kung malaki ang capital mo, sabihin natin, 1,000,000 sako. Hindi mas malaki, di ba? The more capital, the more profit you can gain. Okay? So, nakuha po ba natin? Okay, napakasimple lang ito. We are strictly following what law? Business, I love supply. Law of supply. Kasi we are following the businessman's perspective. Okay, the keyword is supply. Kapag narinig nyo na ang supply, itatak nyo sa isipan nyo, negosyante. Negosyante yung gumagalaw dito. Kapag narinig nyo yung demand, sino yung gumagalaw? Ang mga consumers. Naintindihan po ba natin? Ngayon, kasunod ay ito.
If the price goes up, the supply will also goes up. Okay, this is our conclusion, di ba? So, bilang isang negosyante, kapag umakyat ang presyo, iakyat din natin ang quantity ng ating isusupply. Ano bang ibig sabihin ng quantity? Ito'y Demand. Okay. Itong mo. bilang, the numbers of items that you tend to supply or interested to be sold in the market. Okay? Quantity yung ating gagamitin na term. Okay. Ngayon, kasunod, kapag sa tingin nyo ay ang presyo ng bigas ay bumaba. Okay, kahapon naging 60, bakit nagbago? Naging 40 pesos na lang. Okay, tingnan natin. Ngayon, ano yung magiging reaction natin bilang isang negosyante? When the price decreases, when the price goes down from 60 pesos kahapon, naging 40 pesos. Ngayon, bilang isang negosyante, anong gagawin natin sa ating quantity supply ng ating isusupply? Tatasan. Yan. Kagami. Okay, very good. Ibababa natin, di ba? Kahapon, ilan yung isinupply natin? Noong 60 pesos pa lang yung presyo. Kahapon, ilang presyo ba yan? Ay, ilang sako? 200. Okay, 200. So, dati, 200 sacks. Na ilan yung kikitain natin? We will gain a 600,000. Ngayon, bilang isang negosyante, kapag naging mura ang isang produkto, anong gagawin natin? Okay. Hindi na 200 ang ating isusupply. Kasi nga, parang hindi na tayo masyadong interesado. Ang gagawin na lang natin, magbebenta pa rin tayo, pero maghahanap tayo ng ibang produkto na mataas na presyo at doon tayo mag-focus. Nakuha pa ba natin? Kasi bilang isang negosyante, hindi lang iisang item o produkto yung binebenta natin, maaaring iba-iba. Okay? Kung titingnan natin, magbebenta pa rin tayo ng bigas kasi kailangan ng tao, in demand pa rin yan. Pero, magiging critical tayo sa pag-iisip at sa pag-a-analyze ng mga presyo. Bumaba ang presyo, edi kakauntin lang ang ating ibebenta. Sabihin natin, isang 150 na sako yung ibinenta mo. Pero kikita ka pa rin. Pero, kakaunti na lang. Okay, 300,000 na lang yung kikitain mo. Kasi, ang gagawin natin, hindi na natin bibigyan ng masyadong importansya. Bilang isang negosyante, kapag naging mura o bumaba yung value o presyo ng produktong ito, hindi na natin masyadong bibigyan ng attention na mag-produce ng marami. Kasi magfo-focus tayo sa ibang produkto na mas mataas yung presyo o tumaas yung presyo. Nakuha pa ba natin? So, ibig sabihin, magbebenta tayo ng ibang brand ng bigas na mataas yung presyo. Yun ang ibebenta natin. Diba? O, ibang produkto yung ibebenta natin. Kunwari, sardinas, o ano pa yung mga basic commodities ng mga consumers. Yung talagang in demand ngayon. Diba? Kaya nga, kung mapapansin nyo, kung ano yung usong produkto, diba? Ito rin yung makikita nyo talaga sa market natin na maraming binebenta. Diba? Magiging talamak din yan. Kaya kung uso o talagang in demand yung produktong ito. So, bilang isang negosyante, kung bumaba yung presyo, our quantity supply will also decrease. Okay, will also goes down. Okay. So, the visual strategy dito para maintindihan nyo, kapag sinabi nating law of supply, di ba? Halos pareho yung arrow up and arrow down natin. Napansin nyo ba? Yes, sir. Okay. So, kapag umakyat yung presyo, gagaya rin yung supply. Aakyat din. Kapag bumaba yung arrow, when the arrow goes down, the quantity supply will also goes down. That's the case in law of supply. Okay. Are you with me? Yes, sir. Walang tanong? Walang katanungan? Wala pa? Okay, okay, magaling. Pero, iba yung arrow na nangyayari sa law of demand. Diba? Salungat.
They are in the opposite direction. Kung mapapansin natin. When the price goes down, the demand goes up. When the price goes up, the demand goes down. Okay? That's the case of the law of demand. Okay, magaling, magaling. Ayun. Time check muna tayo. 10, 50, hanggang 11. Ayun. Hanggang 11:20. So, kasunod ay, let's have a short review. Diba? Napag-usapan na natin ng mabuti kung ano nga ba talaga ang ugnayan at ano ang naging reaction ng ating demand at supply sa presyo. At ano rin ang naging reaction ng presyo sa pagbabago ng demand at supply. Okay? Yung pinakaluma pang discussion natin, 'di ba? When the demand is higher than the supply, what will happen to the price? Up. Tataas. Very good. It will goes up. When the demand is lower but the supply is higher, the price will goes down. Impressive. Galing. Ngayon, when the price goes up, what is the reaction of the supply? Down. Down. Down as a businessman, 'di ba? Ulitin ko nga. When the price goes up, what is the reaction of the supply? Down. Down. Sigurado kayo bababa yung supply when the price goes up? Up. Okay, kalimutan na. The quantity supply will goes up. When the price goes up, what is the reaction of the demand as a consumer? Down. It will goes down. Okay? Ayun. When the price goes up, the quantity will goes up as a businessman because we are following the businessman's mindset, businessman's perspective. When the price goes up, the demand will goes down. Okay. Down. I-up lang natin yung supply natin kapag negosyante tayo. Because the price goes up, the price increases. So, ayan ha. When the price goes up, the demand, consumer's perspective, our quantity will go down. Klaro? Yes, sir. Okay. Naglalag ako, hindi. Hindi lang. Hindi. Okay. Sino yung may problema kanina? Obediensya, tapos buntuyan. Okay na kayo? Okay na, sir. Okay, Okay, sir. magaling. Okay, naka-catch up kayo? Yes, sir. Yes, sir. Magaling. Ngayon, when the price goes down, what is the reaction of the quantity supply of the businessman? Up or down? Down. Down. Very good. When the price goes down, when the price goes down, the quantity supply will also goes down, will also goes down as the businessman's reaction. Siyempre, mura yung produkto mo, dadamihan mo ba yung ibebenta mo sa kanya? Hindi na. Doon ka na sa ibang produkto na mas mataas ang Pressure. presyo. Magaling. When the price goes down, the quantity demand will also what? As a consumer, Up. very good. Will also goes up. Okay? Very good. So, ang galing yun na. Kabisado niyo yung galawan ng presyo, demand at supply. Kabisado niyo na? Hindi na kayo nalilito? Hindi na. Hindi na? Okay. So, pause muna tayo. I-komento muna ano yung ano yung mahalagang implikasyon o yung mahalagang kahalagahan ng ano nito. Kahalagan kung bakit dapat natin malaman o makabisado yung ugnayan ng demand, price at supply. What's the importance of this one? I-komento niyo muna. Nakuha po ba? Narinig? I-komento muna ano ba ang kahalagan nito. Okay. Lahat magkomento muna. Okay.
Okay. Habang sumasagot pa yung iba, nagko-construct man ang kanilang ideya, ulitin ko yung tanong, yung papagawa ko ha. I-komento muna sa comment section natin ano ba ang kahalagahan kung bakit dapat malaman ang ugnayan ng demand, price at supply. I-komento nyo muna ano yung kahalagahan nito batay sa sariling opinion nyo. Okay. Magaling, Suralta yung iba. Tagal ah. Sige, the question, sir. Wala, ang galing ni Muro. Ang tanong ko kanina, okay, ito na ha, rinig na, check mic over. Yes, sir. Okay. Narinig na, sir. Komento kung ano yung kahalagahan kung bakit dapat malaman ang ugnayan ng demand, price at supply. Kahit isang pangungusap lang. What's the importance of demand, price, and supplies reaction? Oh, yung iba, isip-isip. Oh, nasaan yung iba? Oh. Okay, magaling. So far. So, that's our company one form. Very good. Okay. So, ayun. Sino pang hindi naka ano dito? Para in the future, we know na how business works. Magaling, Peñaranda. Ano bang negosyong gusto mong itayo, Peñaranda? Wala, sir. Oh, wala. Trip-trip lang pala natin to. Macarin, para malaman kung para malaman kung kayo ba ay lugi o hindi sa mga bagay binibili o binebenta mo. Very good. Impressive. Suralta, so our future expenses can be calculated precisely for the most optimal end goal. Galing. Hanep. Hanep sa English. Suralta. Dapat nating malaman ito para hindi malugi ang negosyo. Galing. Okay. So, bilang kasi nga kakaunti na lang pala yung oras natin, ipapakita ko lang ano yung pag-uusapan natin bukas. Bukas ba? Sa Wednesday pala. Wednesday. So, pag-uusapan naman natin ang demand equation, demand schedule, at demand curve. Itong tatlo naman. So, we will engage with an equation, the demand equation na. Tapos, bubuuhin natin yung demand schedule. Kapag nabuo na po natin yung demand schedule, ay ilalagay po natin ang ating mga results dito sa demand curve. Okay, madali lang ito kapag naintindihan nyo na. Okay, upang maintindihan natin ito ng mabuti, sa susunod na pagkikita, ito na yung ating pag-uusapan ng mabuti. Malinaw po ba ang lahat? Yes. Copy? Okay. Ngayon, ang mangyayari ngayon ay okay, pakita nyo muna yung mukha nyo. Kung nandyan pa ba kayo? Face reveal bago umalis. Okay. Yung iba, anong nangyari ba? Ayan. Okay. So, hintayin natin yung iba. I lost count, sir. Okay. Noted yan, Sonia. Okay. Okay, noted kayo.
Okay. Ngayon, ang gagawin nyo, thank you so much. Thank you. Okay. Ang gagawin nyo, may ipopost ako sa religious club. Ang gagawin nyo, maghahanap kayo ng kahit anong meme. Alam nyo ba kung ano yung meme? Magaling kayo dyan. Paborito niyo yan. Yes, sir. Okay. Maghahanap kayo ng kahit anong meme. Tapos, na may kaugnayan dito sa ating ang gagawin nyo, maghanap kayo ng kahit anong meme na may kaugnayan dito sa ating topic kanina, yung ating economics, okay? You look for any meme that has any connection with the demand, Pwede supply, and price. ako yung memo, sir. I-edit lang na ako ang meme, sir. Mas maganda, okay? Alam niyo ba yung meme na ano? Yung ano ba? Ano ba to yung offer? I receive and you receive ano, something like that. Kanya na bahala diyan. So, Itong trade offers, sir. ayun yung trade offer. Pwede kayong Are you gumawa. Yung kagaya. Ay, huwag niyong gayahin yung kung ano yung na-post nila, ha? Sir, katong stocks, sir. Katong gusto, kahit ano, basta may economic memes. Ganun. So, okay. You proceed to our religious club. Magpo-post ako doon, tapos i-komento nyo lang yung picture nyo sa baba. Ang Copy. deadline, sir. Ngayon lang. Madali lang naman yun. Okay, you can... Pero, Ngayon na, itong ano, recess. Sir, pwede hapon. Ano yon? Pwede hapon, sir. Oh, sige. Ngayon, okay, sige. Nako, kung di ako mapagmahal at mapag-intindi, nako. Sige. Ngayong araw, kahit anytime, basta ngayong araw, isasubmit niyo yan, ha? Kuha po ba? Dahil mo lang. Ano yun? Sa religious club, hindi sa Edmudo. Copy? Sige. Okay. Copy, sir. Sige. Kung wala kayong katanungan, you can leave the call and start looking for your future. Joke. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye-bye. Very good.